Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yun po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, sa nobyo mo, ikaw, doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tuwanag, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuano, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampon ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala. Pero pangunahin dapat mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English, kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano. Ang sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo, ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka kung kanino ka nagkasala. Kasala ka sa kumpare mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Punta ka sa kanya, umamin ka. Yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po, kapatid na Eli. Dito po sa Lawag City, ang magtatanong ay si Brother Alex Aguto, 39 years old, isa pong Katoliko. Ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung dumadami po kayo sa loob ng 10 taon, napakarami na po ninyo. Maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Ay natin yung sinabi niyang talata, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Yung santuaryo sa Israel nung araw,
sinasabi na malilinis. Paglipas ng 2,300 na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga Sabadista, ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman yan, Kameno? Nasa langit na, lilinisin mo pa. Pag nasa langit, malinis yun, dahil wala namang marumi ron eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita mo, hindi po pwede marumi ron eh, mga karumal-dumal, para sabihin ng Sabadista na malilinis daw yung santuario sa langit. Mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuario riyan, yun dito sa lupa. Yung 2,300 na hapon at umaga, tapos na yon, kapatid. Hindi na natin dapat na yun kwentahin pa dahil tapos na yon. Kasi yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9:24. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa Basahin natin sa Hebreo. Inihulang yun lilinisin, tapos magigiba, tapos ang sabi sa Hebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanlibutang ito. Tuloy natin sa 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo, diyan din sa Hebreo, na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9:8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, yun mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa Hebreo, na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banalan ng santuario sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Nasa langit na, mayroong santuario ron. Sabi ni Pablo,
meron tayong ministro sa santuario, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao, na samantalang yung santuario rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuaryong nasa langit. Pero nung masira na yung santuario sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuario sa langit, at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa 6 naman ng Hebreo nakasulat yon, na si Kristo ay pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuario sa langit, sa 6 ng Hebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na dakila gaya ng pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Jesucristo yung santuario na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuario sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuario. Sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan, dahil kung yan sa langit, hindi kailangan linisin yung santuario sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago nagiba yung santuario dito sa lupa. Na yung santuario na yon, yung dakong banal na yon, nagiba nung anyo 70. Pagkapanhik sa langit natin Panginoon Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuario, natupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Sa 9:8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng ideya, at salamat sa iyong partisipasyon. Kasunod po si kapatid na Edgar, Padre Eli. Ang katanungan ko lang po ay ito. Ang isa po bang lalaki o babae na kasal sa kanilang asawa at pumisa na sa bago nilang asawa o kinakasama, sa batas ng tao ay di pa aprobado ang kanilang paghihiwalay sa dati nilang asawa, sa mata po ba ng Diyos, sila po ba ay nagkakasala na ng pangangalunya? Alam mo kapatid, kahit na ang pagkakasundo ay pantao lang, wag nating muna isama ang Diyos. Nagkasundo kayo magiging mag-asawa, nagligawan kayo, nangako kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama. Matibay na yun kahit hindi pa ikinakasal ng tao, kahit hindi pa ikinakasal sa relihiyon ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3:15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao.
Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Pagka ang pakikipagtipan, kahit gawa lang ito ng tao, hindi kasama ang Diyos. It is between a man and another man. Pagka napagtibay na, ratified na, hindi na pwedeng baguhin at hindi na pwedeng pawalang kabuluhan. Para lang yan yung tipan sa pag-uutangan. Nag-utangan kayo, nagpirmahan kayo. Kinuha mo na yung pera ng kapwa, nangako kang patutubuan mo halimbawa ng ganoong porsyento, tipanan na yun. Pag nakapirma ka at lumabag ka roon, lalabas, may kasalanan ka. Kasi napagtibay na, pinirmahan nyo na Ganon yung tipanan ng lalaki at babae. Pagka tipanan ng tao na, nangyari na, kahit hindi kasama ang Diyos, bilang tao, dapat inirerespeto natin ang kapwa-tao. Kaya pagka nakipagtipan ka na, binding na yon, may kapangyarihan na yon, may bisa na yon. Tingnan mo si Maria at saka si Jose. Hindi pa sila kinakasal pero kinikilala na ng Diyos na mag-asawa sila. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung salita rito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Yung salita ritong mag-aasawa kay Jose, hindi pa sila talaga mag-asawa, magnobyo't nobya lang sila. Kumbaga engaged. Sa ibang Biblia, doon sa Grego, sa Kastila, sa Portuges, sa Ingles, ang sinasabi ron, magnobya pa lang sila, magnobyo't magnobya. Sa English, ang sabi ganito, Now that the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Yung espouse, nanggaling sa salitang Grego na itinransfer sa English espoused, tinransfer sa Tagalog mag-aasawa. Ang nakalagay sa salitang Grego ay menestio. Ang ibig sabihin, to give a souvenir or engagement present. Parang engaged lang sila. Parang yung mga magnobyo sa ating engaged na kami, meron na kaming mutual understanding. Yun ang talagang kahulugan ng salitang Grego. Kaya ang sabi sa Tagalog, nang si Maria mag-aasawa kay Jose, engaged, bago sila nagsama. Hindi pa nga sila kasi mag-asawa Hindi pa sila nga nagsasama pero bago sila magsama, nasumpungan ni Jose, buntis si Maria. Ano ngayon ang binalak ni Jose? Tuloy natin ang 19. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. O kita nyo, hindi pa nga sila nagsasama nun nagbuntis si Maria. Engaged pa lang sila. Pero ang tawag nung anghel sa kay Maria, sabi ng anghel kay Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag pero magnobyo't magnobyo pa lang sila. Hindi pa nga sila nagsasama Ibig sabihin yung kanilang tipanan, matibay na yung kinikilala na ng Diyos yun. Yun yung sinasabi ni Pablo. Bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao, pero pagka napagtibay, hindi na mapapawalang kabuluhan ang kahit na sino o mararagdagan pa man. Yun pinal na. Kaya yung tinatanong mo kapatid, halimbawa, isang lalaki, isang babae, kasal sa asawa.
tapos naghiwalay, nakisama sa ibang babae at lalaki, nangangalon niya sila noon kasi binding na yung kanilang pagsasama Kahit nga hindi pa kayo ikinasal kung kayo nga nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na kayo, kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo yung iba, ang dinadahilan, hindi naman kami kasal ba't si Maria at si Jose hindi pa kasal? Pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Ngayon, ang pag-asa naman dyan ganito. Halimbawa, nangyari ang paghihiwalay, tapos nangyari ang pagkuha ng ibang asawa, nasa labas ka ng katwiran, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo, nasa maling pananampalataya ka, hindi mo alam lahat ng aral, napapatawad naman yan sa bautismo. Gaya ng nangyari kay Pablo. Si Pablo nung araw may mga ginagawang mali, pero nang magbautismo siya, naanib siya sa iglesia ng Diyos, napatawad siya ng Diyos. Sa Timoteo ang sabi ganito, Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, kinahabagan siya. Bagaman nung una mabibigat ang kasalanan niya, naging mamumusong pa siya, mang-uusig, mang-aalipusta, kinahabagan ako, ginawa ko kasi ang wika yon sa hindi ko pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Wala pa siyang pananampalataya noon, hindi niya alam yung batas ni Kristo. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka sa labas ng iglesia ng Diyos, nag-asawa ka ng 4 o 10, hindi mo alam yung batas, pag naanib ka, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kasi ginawa mo yon sa kamangmangan, hindi mo alam ang batas. Wala ka pa sa ilalim ng batas. Sa Roma 3:19, ganito ang sabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nga sa ilalim ng kautusan. Ang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan. Kung wala ka naman sa ilalim ng kautusan, may pag-asa kang, pag ikaw ay nagpasakop na sa Diyos, sa tunay na samahang sa Diyos, may pag-asa ka namang mapatawad. Sana naintindihan mo, kapatid na Edgar. Salamat po sa Diyos. Yes, salamat, kapatid. Salamat po. At sa Kuwait, si Brother Michael Kimbo mula po sa True Gospel Church. Isa din po siyang Pilipino. Kapatid na Michael, magandang araw po sa inyo. Yes, tuloy po kayo sa inyong pong katanungan. Magandang araw po, Brother Daniel. At magandang gabi rin po kay Brother Eli. Isa po akong Katolikong ipinanganak po dati. Pero nung nakapag-abroad po ako, nakapag-join po ako sa pagiging Kristiyano po dito. So, pero yung lagi po kasi akong nakikinig ng Bible exposition po kasi parang hindi na ako kompleto yung araw ko kapag di ako nakakapakinig. Parang nag-i-enjoy ako na nakikinig po ako sa mga aral tungkol sa Biblia po. Ngayon po, ang tanong ko lang po is yung palaging tinatanong na rin po ng iba about dun sa bakit daw po nyo ginagawang literal yung pagpapanganak po dun kay Jesucristo, yung nanggaling po sa sinasabi nyo raw pong galing sa sinapupunan po. Kasi alam ko po topic na po yan nung mga nagdaang Bible exposition po. Pero sinasabi po kasi nung pastor namin na hindi po literal na ipinanganak po si Kristo, na yung nagbuntis po tapos ipinanganak galing po sa yung sinapupunan po. Tsaka yung sa, kasi po may talata po kasi yung sa awit po. Plus yung sa awit 2:7 tsaka yung gawa 13:33 ay sinasabi po na hula daw po yun tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa literal na panganganak ng Diyos ayon sa Biblia po. Yun lamang po. Ano yung 13:33 na sinasabi mo na hula at hindi tungkol sa literal na pagkapanganak?
Ano yon? Ano yung sinasabi? Kasi yung ano po, yung sa karugtong, parang yun daw po yung makakasagot tungkol dun sa awit 2:7 daw po. Huwag kang magagalit, kapatid, ano? Niloloko ka ng pastor mo, nililigaw ka. Tahasang panluloko ginagawa sa kaluluwa mo. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang makakapagpamali daw dyan, na hindi raw yan panganganak na literal, ewan ko ano ibig niya sabihin literal, ano? Yung 13:33, pakibasa kapatid na Daniel. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. Ayan. Yan daw ang makakapagpatunay na hindi raw literal. Kumbaga, parang figurative yung panganganak ng ama sa kanyang anak. Uulitin ko lang ang basa, kapatid na Michael. Umpisahan natin sa 32, kapatid na Daniel. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Ayan. Sabi ng mga alagad, tinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa ating mga magulang. Ba, meron palang pangakong ipinangako sa mga magulang ng Israelita. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. May mga ipinangako ang Diyos sa panahon ng patriarka ng mga Israelita. Dinadalhan namin kayo, sabi ng mga apostol, ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. Ba, yung palang pangako, pinangako sa mga magulang, tinupad din ng Diyos sa mga anak ng mga magulang. Anong katunayang yun ang ibig sabihin? Pangako na ipinangako sa mga magulang, tinupad din sa mga anak ng mga magulang. Doon sa 2 ng Gawa, si Pedro ang nagsasabi. Sa 2:39, ganito. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayan, sa inyo ang pangako sa Israelita. Hindi naman nangako ang Diyos sa mga inchik eh. Ang pangako sa Israelita, ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos, hindi ang Aleman. Ang Israel ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos sa lupa. Deuteronomio muna para ma-confirm. Doon sa 7:6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Pinili sila, ang Israelita, higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Yang Israelita. At kung sila ang pinili, sila ang pinangakuan ng Diyos ng lahat ng pangako ng Diyos. 9:4 hanggang 5 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Ayon, lahat ng kapangakuan pinronounce ng Diyos sa Israelita. Sabi ni Pablo, pawang Israelita, kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan.
Ayun, para sa Israel yan eh. Sabi ni Pedro, sa inyo ang pangako sa Israelita at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo pagka tinawag ng Panginoon. Kaya tamang-tama yung sabi doon sa 13. Kung babalikan sa 32, dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang sa 33 na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. No? Sila ay mga anak eh. Yung mga Israelitang dinatna ng mga apostol. Yung pangako sa mga magulang ng Israelita, tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Bakit? Ano ba yung pangako na ipinangako ng Diyos? No? Na pangako sa magulang, pangako rin sa mga anak ng mga magulang na Israelita na tinupad ng Diyos yung pangako na yon nang buhayin niyang maguli si Jesus. Ano yung pangako muna na yon? Basahin natin ang 2:25 ng unang Juan. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yon. Ang pangako pala, ang buhay na walang hanggan. Pangako kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga Israelita, at sa mga anak ng Israelita. Ang pangako ay ang buhay na walang hanggan. Balik tayo ngayon doon sa 32-33. Dinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung mabuting balita ng buhay na walang hanggan, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Aba, ang pruweba pala na yung pangako ng Diyos ay totoo, na buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin ngayon may kamatayan. Namamatay, natatapos. Ang pangako buhay na walang hanggan. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo nang muli niyang buhayin si Jesus. Pinakita niya na mamatay man ang tao, ang Israelita, ang pangako niya hindi nawawala, hindi nasisira. Bakit? Kung paanong binuhay si Jesus, bubuhayin din tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ipinapaliwanag ng mga alagad. At yan din ang ipinaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na kung hindi binuhay si Jesus, walang kwenta ating pananampalataya. Walang kwenta rin ang relihiyong Kristyanismo. 15:14 ng unang Korinto. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung hindi binuhay maguli si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At pangangaral mo, buhay na walang hanggan, hindi naman pala totoong mabubuhay pa uli ang tao. Walang kabuluhan. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya, yung paniniwala nyo na may buhay na walang hanggan kung walang pagkabuhay na maguli. Kaya nang buhayin si Kristo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga magulang. Nang buhayin niyang muli, buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit. Ano raw yung nasusulat sa 2 awit? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. 34. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Sapagkat sinasabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal makakita ng kabulukan. Ayon. Yung palang pagkabuhay na maguli ni Jesus, pruweba yon ng pangako ng Diyos. Nung mabuhay na maguli si Jesus, hindi na siya mamamatay. Yun ang tunay na pagkabuhay na maguli. Hindi ka na mamamatay uli. Yun ang pangako niya. No?
sa mga Israelita, buhay na wala hanggan. Kaya nang si Kristo mabuhay na mag-uli, hindi na siya mamamatay uli, may buhay na siyang walang hanggan. Basahin natin sa Apokalipsis ang kahulugan nun. Sa Apokalipsis 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kita mo, si Kristo ito eh. Nung makita ni Juan, para siyang namatay si Juan. Pinatong niya ang kamay niya kay Juan. Parang nawala ng si Juan. Parang nawala ng ulirat. Nasuba-suba kung parang patay sa kanyang paanan. Pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sabi niya, huwag ka matakot, ako'y ang una at ang huli. Si Kristo ito eh. At ako ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaya nung mamatay siya, binuhay siyang maguli, yun ang pruweba na talagang totoo na may buhay na walang hanggan. Kasi nung mabuhay siya maguli, hindi na uli mamamatay. Ako'y nabubuhay na magpakailanman, sabi ng Panginoong Hesus kay Juan. Kaya kung babalikan mo uli yung gawa ng mga apostol, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung buhay na walang hanggan, 33, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak, na hanggang sa atin, tagus yung pangako sa mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa mga anak ng Israelita, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang buhayin niyang mag-uli si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Di ang kausap yung anak. Tapos na ba ron? Tuloy mo, kapatid. At tungkol sa muling binuhay niya, upang sino yung muling binuhay niya? Si Kristo. Tungkol sa muling binuhay niya upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan. Para from now and forever, hindi na uli mamamatay ang kanyang binuhay na anak mula sa patay. Ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David, sapagkat sinabi rin niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kaya nga hindi nabulok si Kristo eh. On the third day, ibinangon siyang mag-uli ng Diyos para patunayan na ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan sa mga magulang at sa mga anak ng mga magulang na Israelita magaganap hanggang sa kanilang kaanak-anakan, sa kaapu-apuhan. Na yung pangako na yon hindi nagbabago. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang Diyos. At ang unang pinangakuan nito ay sino? Sino? Si Abraham at ang binhi ni Abraham na si Kristo na anak ng Diyos. Basahin natin ang 3:16 ng Galacia. Pakinggan nyo. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ayon. Kay Abraham sinabi ang pangako at sa kanyang binhi, hindi sa marami, kundi sa isa lamang at sa iyong binhi. Abraham, ikaw at sa iyong binhi, sa makatwid bagay si Kristo. Ang binhi ni Abraham, si Kristo. Pinangakuan si Abraham ng buhay na wala hanggan, pinangakuan din yung binhi ni Abraham na si Kristo, na anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos, tinawag na binhi ni Abraham dahil nagkatawan tao. Buhay na walang hanggan ang nagde-demonstrate niyan, yung pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ang nagpupruweba niyan na may buhay talagang walang hanggang pangako ang Diyos, yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ngayon,
Ang sinasabi ng pastor mo, yung nandoon sa 33, hindi niya lang itinutuloy yung talata, kapatid, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Yung anak kasi ng Diyos, ano yun immortal yun Ang Diyos ay immortal Yung anak ng Diyos, immortal din yun. Hindi mamamatay yun Kaya lang mamamatay yun dahil nagkatawan tao. Ngayon, ang ibig sabihin ng pastor mo, ang ibig sabihin ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon yung mamamatay siya at mabubuhay maguli. Ang layo naman pakahulugan nun. Ang ibig sabihin ng pastor mo, yung kahulugan ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak sa araw na ito, naging anak kita, ay ibig sabihin mabubuhay maguli si Kristo. Ang ibig sabihin nun, yung anak ng Diyos, talagang sa awit, nababasa sa 2 awit, 2:7, at sa ibang awit, meron pang idinuktong ang paliwanag ng mga apostol Sabi dun sa 33 yan Tapos pagdating sa 35, sinasabi rin naman niya sa ibang awit. Doon din sa aklat ng awit na hindi mo ipagkakaloob ng iyong banal makakita ng kabulukan. Banal yun, anak ng Diyos yun Immortal yun kung pag-uusapan immortalidad Kasi, espiritu yun, di naman mamamatay yun kaya nung magkatawan tao siya, kailangan i-demonstrate ng Diyos na talagang ang buhay na wala hanggang totoo. Kaya binuhay niya siya muli sa mga patay, ang Panginoon Kristo. Hindi para patunayan na ang ibig sabihin ipinanganak siya bubuhay siya maguli. Hindi. Yung bang pagkabuhay na maguli, panganganak ba uli yun ng Diyos sa kanyang anak? Hindi naman Naipanganak na yung anak niya bago lalangin ng sanlibutan, naipanganak na. Kung anak niya yan, banal ng Diyos yan, ang tawag sa Biblia, the Holy One of God. Banal ng Diyos. Hindi makakakita ng kabulukan. Unang-una, pribilehiyo ng anak yun dahil ang nanganak sa kanya, immortal. Para sabihin mo na hindi totoong nanganak na literal, saan ka nakabasa sa Biblia na hindi totoo ang sinasabi ng awit? Na awit ni David? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito pinanganak kita. Hindi lang naman si David ang nagsabi niyan. Sinabi rin niya ni Juan. Sa 1:18 ng Juan, ang sabi ron, siya'y ipinanganak ng Diyos. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Bugtong na Diyos yan Ibig sabihin ng bugtong, the only begotten God sa English. At dun sa Grego, napakaliwanag. Ang sabi sa Grego, Theon odis ioraken pupote monogenes theos. Oon eiston kolpon to patros ekenos exegesato. Ang sabi, monogenes theos, kaisa-isang ipinanganak na Diyos. The only begotten God. Yung mono, ay ibig sabihin nun, kaisa-isa, natatangi. Monogenes theos. Monogenes, yung genes ay yung panganganak ang ibig sabihin sa Grego. Siya yung kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nasa matatandang kasulatan yan. Sasabihin mong hindi totoong pinanganak. Sinasabi na nga ng Diyos pinanganak kita. Sabi naman ng anak, ako'y kanyang anak. Sabi ng anak. Sabi ng mga apostol, siya'y monogenes theos. Ipinanganak na Diyos, bugtong na pinanganak na Diyos. No? Ipinanganak siya ng Ama. Tapos sasabihin ng pastor mo ngayon, hindi naman ibig sabihin na nanganak na literal. Anong hindi? Kung ang babae pwedeng manganak ang Ama hindi pwedeng manganak. Naintindihan mo ba ibig kong sabihin, kapatid na Michael? Babasa ako sa iyo ng talata. Sa awit, ganito nakasulat sa 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata,
hindi ba siya makakakita? Tige, sabihin mo ngayon ito na hindi ito literal. Yung gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siya nga ang gumawa ng pakinig eh. Kaya niya nagawa yung pakinig kasi nakakarinig siya. Totoo yan sa literal. Bakit? Tingnan mo yung mga tao nakakarinig. Nakagawa sila ng nakakarinig din. Itong mic ko, nakakarinig. Magdadaldal ka, sasagapin ng mic, naririnig niya. Ilalabas doon sa mixer. Tapos lalabas sa trompa. Bakit nakagawa ang tao ng instrumentong nakakarinig? Nakakapag-record pa eh. Kasi naintindihan niya yung principle ng pakikinig para makarinig. Siyang lumikha sa mata, hindi ba siya makakakita? Ang tao nakakakita. Nakagawa siya ng nakakakita. Yung camera, nakaharap ako sa camera, nakikita mo ako eh. Bakit? Nakakakita yung gumawa ng camera, nakakakita. Higit sa lahat, ang gumawa ng mata ng tao na nakakakita, yung Diyos na nakakakita. O kaya, yung Diyos na nakakakita, gumawa ng mata, makakakita yun. Yung gumawa ng pakinig, nakakarinig yun. Ano ibig sabihin? Yung gumawa ng bahay bata, hindi pwede manganak. Sagutin mo, kapatid na Michael. Yung gumawa ng pakinig, nakakarinig, kaya nakagawa ng pakinig. Yung gumawa ng paningin o mata, nakakakita, kaya siya nakagawa ng nakakakita. Tanong ko sa'yo, yung gumawa ng bahay bata, pwedeng manganak o hindi? Logic lang at logic ng Biblia, maniniwala ka, ang Diyos ay nanganak. Pinapalitaw ng pastor mo, nagsisinungaling si David, nagsisinungaling si Juan, nagsisinungaling ang Ama, at nagsisinungaling si Kristo. Na ang kahulugan pala nun, ikaw ay anak ko, mabubuhay siyang maguli. Ang layo naman pa kahulugan nun. Ang kahulugan nung ikaw ay aking anak, mabubuhay siya maguli. Hindi naman lahat ng mabubuhay na maguli, anak ng Diyos eh. May mabubuhay nga maguli, dadalhin sa impyerno eh. Para sabihin mo yun ang kahulugan, ang layo naman, mag-analyze ka kapatid na Michael. Ikaw, di ka ba nagsasawa dyan sa pastor mo, ang interest lang yan, ikapo eh. Nihingan ka lang ng ikapo. Pero hindi tinasabi sa'yo totoo. Kasi kung tinasabi totoo, paano mo ipinakahulugan na ang kahulugan nung ikaw ay aking anak, bubuhayin siya maguli? Ay, mali. Mali. Ang pagkabuhay niya maguli, nagpapatunay ng kanyang pangako na kung paano binuhay niya maguli si Kristo, bubuhay niyang maguli ang mga anak kay Kristo. Basa. Yun ang pangako niya. Kung paano si Kristo binuhay niya maguli, ang anak kay Kristo, bubuhay niya maguli. Basa. Sa 15:23 ng unang, umpisa natin sa 22. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Tamo, bubuhayin. Si Kristo ang una, ang pangunahing bunga. Siya ang una, panganay sa mga patay na nabuhay na hindi na namatay uli. Siya ang panganay sa mga patay na nabuhay at hindi na namatay uli. Pagkatapos niyang mabuhay, ay ang mga kay Kristo, yung susunod sa Kanya, bubuhayin din maguli sa Kanyang pagparito. Kaya hinihintay natin ang pagparito ni Kristo para mabuhay uli si Pablo, si Pedro, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Jesus, lahat ng nangamatay kay Kristo, mabubuhay mag-uli. Kaya ang ganda-ganda ng 22 eh. Ang liwanag, 22. Pagkat kung paanong kay Adam, lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. No? Hindi ang ibig sabihin yan, yan ang kahulugan nung sinabi ng Diyos na sa araw na ito pinanganak kita, para buhayin siya maguli. Ano ba naman? Mali yan. Di raw literal yung panganganak. Ano yung panganganak na yun na sinasabi? Figurative. Kung figurative, figurative ba yun sa pagkabuhay na maguli ni Kristo? Ang layo ng figurative mo, nung pastor mo. Mali. Talagang nanganak ang Diyos.
Nanganak siya na susulat sa Biblia, monogenes theos, kaisa-isang bugtong na anak na Diyos. Kaisa-isang bugtong na Diyos, monogenes theos, pinanganak siya ng ama. Kaya nga naging ama nanganak yung iba ay maniwala. Paano ka mga anak ay lalaki? Siya may gawa ng bahay, bata ng babae. Siya pa hindi pwedeng manganak. Yung gumawa ng mata, nakakakita. Yung gumawa ng tenga, nakakarinig. Ngayon, yung gumawa ng bahay, bata, hindi pwedeng manganak. Ay, hindi imposible sa Diyos yun. Nanganak siya. Mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya ang kanyang anak doon sa walang hanggan. Naganap talaga yon. Kaya nga nagkaroon ng anak Sana naunawaan mo, kapatid na Michael. Huwag kang magagalit Dapat niya hampasin ng pamalong bakal sabi ng Panginoong Hesus. Yung mga manluloko, pagdating ng 1,000 taon, hahampasin ng pamalong bakal yung mga yan Bibigyan ng Diyos ang kanyang anak ng pamalong bakal para paghahampasin at hambalusin yung mga yan. Nakita niyo si Kristo noong unang 100 taon? Gumawa ng mga panghambalos dun sa mga baka at sa mga tupa na dinadala sa templo. Ginagawang bahay kalakal yung templo. Gumawa siya ng panghambalos na mga lubid. Pagdating niya sa araw ng paghukom, mag-ahari siya sa 1,000 taon, daladala niya panghampas na bakal. Yan ang dapat sa mga manlulokong pastor. Gumagamit ng bersikulo, hindi naiintindihan. Ibig bang sabihin nung ikaw ay aking anak bubuhayin maguli? Ang layo naman ng kahit allegory, kahit na sinekduk ang layo nun. Ikaw ay aking anak, bubuhayin maguli ang ibig sabihin. Huwag ka lang magagalit sa akin, kapatid na Michael. Pinagmamalasakit ko lang na huwag kang mailigaw ng pastor mo. Kung susuriin mo yung binigay niyang talata, hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Hindi ang ibig sabihin na ipinanganak siya, binuhay siyang maguli. Mali. Kasi, hindi pa nga siya nagkakatawan tao, pinanganak na siya Paano siyang bubuhaying maguli? Hindi pa nagkakatawan tao, hindi pa nag-aanyon tao Pinanganak na siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Biblia, siya'y anak ng Diyos. Kasi ipinanganak siya ng Diyos. The only begotten of the Father. At talagang nanganak ang Diyos. Sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Pag iniibig mo yung nanganak, iibigin mo rin yung ipinanganak. Iniibig mo ang ama, iibigin mo rin ang ipinanganak niya na si Kristo. Iniibig mo ang ama, iibigin mo rin ang mga ipinanganak ng ama later. Kasi nanganak pa uli ang ama at ang mga pinanganak niya ay mga Kristiyano. Na ipinanganak hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yan ang pagkapanganak naman sa mga Kristiyano na magiging kapatid ni Kristo. Kaya sabi niya kay Maria Magdalena, huwag mo ko ipuin, paparoon ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya pagka mananalangin tayo, sabi ni Kristo, manalangin kayo, ama namin. O bakit? Nakikiama-ama na tayo kasi pag naugnay ka kay Kristo na kaisa-isang anak ng Diyos, na-acquire mo rin yung karapatang maging anak ka ng Diyos. Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagayang nagsisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano rin pinanganak ng Diyos O sasabihin mo ngayon na hindi totoo yan. Nasa Biblia yan, turo ni Juan yan Turo ng mga alagad, turo ni Kristo. Pagka ikaw sa Diyos, dapat maniwala ka dyan. Ewan ko lang, wala na kasi tayong maraming oras, kapatid na Michael Ang masasabi ko sa'yo, ay tigilan mo na yung kapatid na Michael, layasan mo yung pastor mo, niloloko ka ng harapan yan. Naunawaan mo ako, kapatid na Michael, huwag kang magagalit
Opo, Brother Eli, malinaw na malinaw naman po. Yun nga po, kaya po laging sa inyo na lang po ako nakikinig. Sa totoo lang po, medyo masama na rin po yung loob nila sa akin kasi hindi na nga po ako umaattend sa mga Bible nila. Kasi sa inyo po talaga ako na laging nakikinig kasi marami pong sense yung mga tinuturo nyo po. At saka talagang nasa Bible talaga. At saka naniniwala po ako na sa lahat po ng sinasabi nyo po mas totoo po. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.